Purihin po ang Panginoon, isang mapagpalang Biyernes Santo po sa ating lahat. Ayon po sa ating narinig na awitin, na pambungad nating awitin, ang sabi niya po ay mayroong magandang mangyayari kung tayo po ay Halapit kayo. kung tayo po ay lalapit sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Ngayon po ay araw po ng Biyernes. Sa atin pong bansa ay sineselebrate o pinagdiriwang ang araw po ng ating Panginoon sa pagbayubay at pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo. Ano po? Doon po sa kanyang kamatayan ay mostly sa mga Christian na churches ngayon ay pinapangaral ang 7 last words. Ano po? Hindi po yun ang ating paksa ngayon, pero sasaglitan ko lang po ng konti with your indulgence. Purihin po ang Panginoon para ma-remind naman po yung aking mga viewer about the 7 last words. Ano po yung the 7 last words? Ito po ang number 1. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Lucas chapter 23 verse 34, ang aral po doon ay forgiveness. Patawarin mo sila. Amen? Number 2, sinasabi ko sa iyo ngayon, ngayon di isasama kita sa paraiso. Sinabi po ito ng Panginoong Hesukristo doon po sa isang magnanakaw na kasabay niyang ipinako sa krus. At ito po ay matatagpuan po natin sa Lucas chapter 23 verse 43. Ano po ang aral po doon? Ang sabi po doon, ngayon di isasama kita sa paraiso. Instant salvation. Kaligtasan. Amen? Number 3, ginang, narito ang iyong anak, at sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Matatagpuan po natin yun sa John chapter 19 verse 26 to 27. Ano po ang mensahe doon? Ang kahalagahan ng pamilya. Importance of family. Amen? Number 4. Eli, Eli, lama sabachthani. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Matatagpuan po natin sa Matthew 27 verse 46. Ano po ang aral natin doon? God's great purpose. Amen? Sabi kasi doon bakit mo ako pinabayaan? Kasi po, ang Panginoong Hesukristo ay nanalangin sa halamanan ng Getsemani, sabi niya, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo, Ama, ang siyang mangyari. Kasi nga po, may God's, yun po ay great purpose ng Diyos. Kaya nga po, yun ay salita ng Panginoon during na siya ay nasa katawang tao. Bakit mo ako pinabayaan? Bakit? Kasi po, yun ang purpose. Yun po ang layunin ng Diyos. Hahanguin niya tayo sa sa kamatayan dahil sa ating mga kasalanan. Amen? Number 5, nauuhaw ako. Ang sabi po, matatagpuan po sa John 19 verse 28. Ano po ang mensahe nito? Fulfilling the scriptures. Amen? Nauuhaw ako. Ibig sabihin, pinulpil niya ang ayon sa kasulatan o ayon sa plano ng Diyos. Pinulpil niya ang scriptures. Dapat din po natin ipulpil sa ating mga buhay ang kanyang mga salita. Ano po ibig sabihin? Ipulpil po natin sa ating buhay. Magbasa po tayo ng Bible. Amen. I sing it. Number 6. Naganap na. Ito po ay mababasa po sa John 19 verse 30. Ano po ang ibig sabihin, ang aral po dito? Naganap na, ibig sabihin, sinunod na ng ating Panginoon ang kalooban ng Diyos. Obedience to the will of God. Yung po ang mensahe doon. Naganap na. Ginanap niya na.
Kaya nga tayo, ganapin natin ang kalooban ng Diyos. Maging obedient po tayo. Amen? And number 7, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Lucas chapter 23, verse 46. Ama, itinatagubilin ko. Ibig po sabihin ng aral po dito ay submission. I-submit natin. Itagubilin natin ang ating sarili sa Panginoong Diyos. Amen? I-submit natin ang ating kaluluwa, espiritu, at katauhan. Yung po lahat ay for submission to God. Amen? Naharap kitang po natin 7 last words. Kasi po, ang ating pong pag-aaralan, sabi ko po nung nakaraan, halos mahabol ako sa oras kasi nga po limited tayo sa 30 minutes, ipupukol na kagad ang aral. Kasi po yung paksa natin nung nakaraan, ang kaalaman tungkol sa afterlife. Ngayon po, ito po ay karagdagan. Para po, hindi ko naman i-disclose pa. Karagdagan lamang sa kaalaman tungkol sa life after death. Amen? Kasi po, ang paksa natin ay ang mabuting balita para sa mga mananampalataya. Amen? Mabuting balita dahil ngayon inaalala natin ang pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo kasi po dahil sa araw na ito, iniyalay niya ang kanyang buhay para sa atin, sa ating kaligtasan. Amen? Amen. Hallelujah. Praise God. Ang ating pong teksto ay ating basahin. Sabi po sa bagong tipan, aklat po ng Efeso chapter 2, verse 17 and 22. Lahat po ay sumunod po sa aking pagbasa. Doon po sa may mga Bible, hanapin niyo po Efeso chapter 2, verse 17 to 22. Ito po sabi, naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan. Sa inyong mga hintil, sa atin po yon hintil, na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. 18. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makakalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. 19. Sa magatwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa Kanyang sambahayan. Amen. Dito po yung ating pinakalundo ng ating teksto. Ang pag-aaralan po natin na mga tuwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa Kanyang sambahayan. Sa 20, kayo itinayo rin sa saligan ng mga apostol, ipinantay tayo. Ano po? Itinayo din sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Hesukristo. 21, at sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. And the last verse 22, dahil din sa inyong pagkikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Purihin po ang Panginoon, na pagpala na po ang Kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Diyos amang kapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon na kami ay nagpupuri at nagpapasalamat dahil inaalala po namin na minsan sa loob ng isang taon, inaalala namin ang iyong pag-aalay ng iyong buhay dahil sa pag-ibig mo sa amin, dahil sa aming mga pagkukulang, aming mga pagkakasala. Salamat po Panginoon sa iyong dakilang layunin na ikaw ay naparito upang kami ay iligtas sa kapahamakan na dulot ng kasalanan. Salamat po Panginoon. Muli po itinataas namin sa iyo ang lahat po ng naabot
nakikinig at manonood, makikinig later ng aming gawain ito. Gayon din po ang pasimuno ng aming gawain, ang Melarpis family po na nasa San Miguel, sa pangunguna po ni Nanay Belia Melarpis at ang kanyang mga anak, mga apot, mga manugang, ganon din po ng kanilang mga kaanak. Dalangin namin, O Diyos, na samahan mo kami ng iyong Santo Espiritu at ikaw lamang, Panginoon, ang aming itataas, ihahayag sa hapong ito sa aming kalagitnaan. Ang papurit, pagsamba, pagluhalahati ay ibinabalik namin sa iyo. Ikaw lamang ang dapat pupurihin sa aming mga buhay. Ito pong asamo ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Hallelujah. Lagi naman po ako may pangunang pananalita or introduction. Isipin natin or imaginein natin na tayo isang musmos sa lansangan, ulila sa mga magulang at walang tahanang mauuwian. Napunta sa syudad na wala man lang kakilala, walang pera para mabuhay at kailangan mong makasurvive. Maraming mga orphans or mga ulila sa syudad ang natutulog sa mga bangketa, nagsasahig ng karton at kahit anong lumang gamit para mapunan ang lamig at init ng panahon. Karamihan, para makasurvive, sila ay nauuwi sa pagnanakaw. Naghahalukay ng mga basura, tumitingin ng kanilang makakain at ang pinakagrabe sa mga kababaihan ay nauuwi sa prostitution. Noong 1850, sa New York City, USA, isang minister na si Charles Loring Brace ay nalungkot sa mga pangyayaring namasdan niya at siya'y umisip ng isang unique solution at ito ay isang lumang train na tinawag niyang orphan train. Amen? Ang kanyang panukala ay isakay lahat ng mga ulila na nagkalat sa syudad at ibiyahing pa Western Coast at ipinanawagan niya na ang bawat bahay o bayan na madadaanan ay kanyang hinihikayat na mag-ampon sa mga batang ito na kanyang isinakay sa orphan train. Amen? Orphan train. At sa kahuli-hulihang biyahe ng orphan train na ito noong 1929. Tingnan niyo po, the difference between 1850 to 1929, kayo na po ang kung ilang taon niya pong ginawa yung orphan train. Ito nga po. At sa kahuli-hulihang biyahe ng orphan train na ito noong 1929, 100,000 ulila ang nakatagpo ng kanilang bagong buhay sa kanilang bagong tahanan. 2 sa mga ito ay naging governor ng USA, isang congressman at isang US Supreme Court Justice. Amen. Bigat na po. Purihin po ang Panginoon. Itong orphan train ay nagpapahiwatig sa ating paksa kung paanong tayo na malayo sa Diyos ay nailapit at nagkaroon ng bagong tahanan at pamilya, naging takapagmana kasama ng mga legal na anak na nagtatamasa ng kasaganahan at pagpapala. Amen? Kaya nga po, sabi po doon, yung tayo ay nailapit na ipinantay pa ng Diyos o inilinya ng Diyos sa mga apostol, mga propeta at mga ngaral. Kasama po tayo doon. Why? Kasi nga, hindi naman nagtatangi ang Diyos. Porque apostol dito, propeta dito, apostol dito, tayo mga mananampalataya, wala pong ganon. Lahat po tayo ay number 1 sa Diyos. Nung tayo ay ampunin ng Diyos, lahat po tayo number 1. Amen? Wala pong number 2. Pag inamin niyo po number 2 kayo, sige po. Pero lahat po ay number 1 sa Diyos.
Kasi nga po, siya ay hindi nagtatanging. Amen? Hallelujah. Amen. Ano po ang sabi po sa 17 ng ating pinag-aaralan? Ang sabi po sa 17. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan sa inyong mga hintil na malayo sa Diyos. Amen? Ano po ang sa verse 17 and 18, pinagsama ko po, sabi niya po, kasi isa lamang po ang meaning. Ang sabi po, nahayag ang mabuting balita at ipinangaral upang ang tao ay magtamo ng bagong buhay, bagong pag-asa, at bagong kasiglahan dulot ng kanyang biyaya at habag. Tingnan po, di ba, sinampol ko po dahil sa aking introduction, tayo pong mga hintil ay parang yoong mga orphans na yon. Ano po? At dahil merong isang tao o isang minister na nakaisip ng kaparaanan kung paano itong mga orphans na ito ay mahango sa kanilang kahirapan, sa kanilang pangungulila sa kanilang mga magulang. Ganon din ang iyong minister na yon, representing God. Inisip niya kung paano tayong mga ulila o malayo sa Diyos na dati ay nailapit at naisama. Naging sambahayan tayo ng Diyos. Kaya nga po sabi ko sa inyo, ito po ay karagdagan doon po sa kaalaman tungkol po sa life after death. Ito po ay sa kaligtasan. Amen? Hallelujah. Letter B ng ating pinag-aaralan sa verse 17 and 18. Ang paglapit sa Diyos Ama ay sa pamamagitan ni Hesukristo sang-ayon sa Espiritu Santo. Ang makalalapit ay nangangahulugang tayo'y may pananalig kay Kristo at may kakayahan, kalayaan at karapatan na humarap sa Diyos Amang nasa langit. Buong pagtitiwalang tayo ay tatanggapin, mamahalin at patutuloyin. Amen? Number 1, sa pamamagitan ni Kristo ng kanyang dugo na natigis sa krus. Ang sabi po sa 13, verse 13, hindi na po natin inabot binasa yon kasi nag-umpisa po tayo sa 17. Ang sabi po sa 13, ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Amen? Nailapit. Naligtas tayo dahil sa kanyang kamatayan. Dahil tayo ay diretso sana sa impyerno dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit siya ay isinugo niya, inioper niya ang kanyang buhay para sa ikaliligtas ng bawat isang sumasampalataya. Amen? Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Amen. Hallelujah. Praise God. Sabi po sa Roma chapter 5 verse 1 to 2. Yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya ay tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makasasama sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Tiyak na. Kaya nga ang laki po ng pakinabang kung tayo ay tatanggapin natin ng Panginoon. Wala pong bayad. Wala pong registration. Tanggapin nyo lang. Ang sabi po. Number 2, sa kanyang makalangit na pamamagitan, yung namamagitan siya, sa kanyang makalangit na pamamagitan para sa lahat ng nananalig. Hebrew chapter 7 verse 24 and 25. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman
at hindi siya mahalinhan sa kanyang pagkasaserdote. Dahil diyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa atin. Take note, itong araw pong ito, sineselebrate lang po natin yung kanyang kamatayan. Yung iba, kasi po nung araw, nung mga bata kami, sabi ng mga magulang namin, "Oy, huwag kayong gumala-gala. Patay si Kristo ngayon. Mamaya madisgrasya kayo, wala kayo." Minsan lamang po namatay ang Panginoong Kristo. Pero taon-taon po isineselebrate natin. Pero pansinin nyo, hindi po lagi April. Minsan the last part ng March. Minsan April. Ngayon, katulad ngayon, 1 and 2. Minsan nasa gitna ng April. Ano po? Why? Kasi nga po, ang importante po doon ay taon-taon, parang Pasko, sineselebrate natin ang kanyang kapanganakan, ganun din ang kanyang kamatayan dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Amen? Kaya nga po, dahil nga po sa kanyang kamatayan sa araw na ito na ating sineselebrate, tayo ay magpasalamat sa Diyos sapagkat sa kanyang dakilang pag-ibig. Amen? Hallelujah. Siya ay nabubuhay. Hindi po siya nanatiling patay. Amen. Minsan po siyang namatay at muling nabuhay. Sinasabi po ng Bible, at bago po siya umalis, bago siya pa umalis, ipinangako niya po ang Santo Espiritu na siyang makakasama natin. At yun nga po, nung siya ay papaakyat na, mayroon pong mga kalamo apoy na bumuhos sa mga apostol na nakatingala. Tinitignan po yung pag-akyat ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Meron pong kalamo apoy na dumapo sa kanilang mga ulunan. Ito nga po yung Santo Espiritu. Amen? Purihin po ang Panginoon. Number 3, sa tulong ng Espiritu Santo, speaking, ang nananahang kapangyarihan ng Diyos upang tayo ay makatawag sa Diyos ayon sa kanyang kalooban at layunin. Roma chapter 8. Nasabi po sa Roma chapter 8, verse 14 to 17. Ang sabi po, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Amen. Kaya nga napaka-importante na tanggapin niyo po ang Panginoong Jesucristo, papatnubayan kayo ng Espiritu Santo, at ito nga sa sinasabi, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak. At ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. 17, at yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at sa kanyang at kasamang tagapagmana ni Kristo. Bino mo, tayo ay merong mamanahin sa langit. Sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain ding kasama niya. Amen? Hallelujah. Yun nga po, sabi ko sa inyo, mga karagdagang kaalaman tungkol po sa life after death. Kaya nga, ang subtitle natin, bali pinakapaksa natin, mabuting balita para sa mga mananampalataya. Di po ba? Mabuti, magandang balita. Yung malalaman po natin na tayo ay mapupunta po sa langit pagkatapos po natin sa buhay dito. Amen? Yun po yung magandang inaasahan natin. Kaligtasan. Amen? Kung tayo po ay nagre-religion para sa buhay na ito,
tayo na po ang pinakakawawa. Tayo po ay nagre-reliyon para po sa ating espiritu. Na sinasabi ng Diyos, pag tayo ay namatay, ihiwalay ang espiritu, at kung ikaw ay nanalig at sumampalataya, ang espiritu mo ay aakyat, babalik po sa Diyos. Pag ikaw ay nasama-sama, ang sinasabi ng Bible, ang espiritu mo, makakasama mo si Satanas sa ilalim. Amen? Ang sabi po. Sa 26 and 27, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog. Tingnan po, ang lumuluhog, namamagitan para sa atin sa paraang hindi magagawa ng pananalita. Sa 27, at nauunawaan ng Diyos na nakakasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, kapagkat ang Espiritu ay lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya nga po sabi ko po doon, sa tulong ng Espiritu Santo na nananahang kapangyarihan ng Diyos. Dalawang parte lamang po, verse 17 and 18 na magkasama na po. At ngayon po sa second part, verses 19 to 22. Ano po yung sabi po sa 19 to 22 o sa 22? Umpisa lang natin yung 19. Ang sabi po ron. Sa makatwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Tayo'y naging kanyang sambahayan. Tayo nga po, ito po yung sa title ng 19, verse 19 to 22. Tayo'y naging kanyang sambahayan dahil sa, number 1, ang mga apostol ng bagong tipan, ang mga propeta sa matandang tipan, mga saksi at kinatawang binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon ay mga saligang bato ng iglesia, at ang kanilang mensahe ay naingatan sa mga kasulatan ng Biblia bilang mahalagang patotoo sa Ebanghelyo ni Kristo na may bisa para sa lahat ng panahon. Ginawa pong kinatawan, binigyan ng kapangyarihan at naging saligang bato, iningatan ang salita ng Diyos. Dahil ito po yung Bible, lalong-lalo na po sa bagong tipan, after po dun sa Ebanghelyo, aklat ng gawa, and so on, ay ito po ay mga patotoo ng mga apostol. Ito po ay iningatan, ito po ay nakarating mula 2,000 years ago, nakarating po sa atin para tayo ay magkaroon ng kaalaman tungkol sa life after death. Amen. Yun po eh. Kung wala po ang mga apostol na ginamit ng Diyos na maging daan para sumulat ng Biblia. Kasi po sabi po ng tao, sabi po nila, sulat lang ng tao yan. Sulat lang ng tao yan. Kinasihan po ng Diyos, kaya po nasulat. Ano po? Kinasihan ng Diyos ang sulat na ito. Why? Kasi po importante. Importante tayo ngayong generation na abot ng salita ng Diyos at magkaroon ng kaalaman patungkol sa life after death. Amen? Paulit-ulit. Ano po? Purihin po ang Panginoon. Para malinaw. Ano po? Ang sabi po sa Matthew 24:35, mawawala ang langit at lupa, ngunit ang mga salita ko ay hindi magkakabula. Amen? You see? Mawawala lang lahat, pero yung salita ng Diyos andyan pa rin. Maalala ko yung sa Saudi, para lang po sila makapagbasa ng Bible, dahil binagbabawal ang Bible doon. Sabi po ng aking pamangkin na nasa napunta ng abroad, nagba-Bible study sila. Pinipilis nila yung Bible. Kaya doon sa Bible study, isang page lang po ng Bible. Hindi po masasabing Bible. Hindi po malalaman ng mga authority na Bible yung binabasa. Nasa maliit na Bible lang, isang page ng Bible. Yun po pinag-aaralan po nila. You see? Kasi nga po, kahit po anong gawin ng kaaway,
ang salita ng Diyos ay hindi mawawala. Tingnan niyo po, nakarating sa atin ang mensahe sa pamamagitan ng mga apostol, ng mga propeta, at mga mangangaral. Ginawa pong saligang bato at ginawa bilang patotoo para sa atin. Amen? Ganong kadakila ang Diyos eh. Nireserve niya. Preserve niya na-preserve niya ang salita para makaabot sa atin. Para ang pagpapala ay makaabot sa ating henerasyon. Number 2, ang lahat ng mananampalataya ay nakasalig sa mga salita, mensahe at pananampalataya ng mga apostol na kinasihan ng Diyos. Sinasabi ko na nga ba, ang ebanghelyo na ibinigay sa mga apostol sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang patuloy na pinagmumulan ng buhay, katotohanan at gabay. Sabi po sa 2 Timothy chapter 3:16, ang sabi po, umpisa na po natin ng 15. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Hesukristo. 16. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. You see? Ang purpose ng Bible, kaya po na-preserve. Number 1, yung tayo ay magkaroon ng kaalaman tungkol sa kaligtasan. Nasabi ko po nung nakaraan, sabi ko po, di po ba sabi ko sa inyo, nung nakaraan, kakaunti po ang kaalaman ng sa lumang tipan. Kasi nga po, ito po, basahin ko nasaglitan ko lang po Nabasahin natin sa Hebreo chapter 11, verse 13. Silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakauntan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinilala nilang sila'y dayuhan lamang at nagigibang bayan dito sa lupa. Ipinakikilala ng mga tao nagsasalita lang ngayon na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung ang naalala nila ay ang lupaing pinanggalingan nila, ay may pagkakataon pang makabalik sila roon. Ngunit ang hinahangad nila ay isang lungsod na lalong mabuti, yaong nasa langit. Kaya't hindi ikinahiya ng Diyos na siya'y maging Diyos nila, sapagkat ipinaghanda niya sila ng isang lungsod. Amen? Hindi po naipahayag sa lumang tipan yung tungkol po sa kaligtasan, kasi nga po ay yung purpose ng Panginoon. Inaantay niya kung saan talaga mapupunta ang direksyon ng tao. Ay dahil nakikita ng Diyos na wala ng pag-asa ang tao. Talagang ang tao ay nauuwi at napupunta sa karahasan, napupunta sa kasalanan, at ito po ang magbubulit sa kamatayan, sa impyerno, sa mga kanyang nilikha. Ibinigay niya na ang kanyang, napag-arapan natin nung nakaraan, yung lihim na ang tao ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Amen? Amen. Number 3, ang pagsang-ayon at tapat na magsikap na sumunod sa katuruan at pahayag ng ebanghelyo ni Kristo. Yun po, ang pinag-uusapan po natin, tayo naging kanyang sambahayan dahil, sabi ko, number 1, doon po sa mga apostol. Number 2, ang mananampalataya ay nakasalig sa mga salita at mensahe at pananampalataya ng mga apostol. Number 3, ang pagsang-ayon natin at tapat na magsikap na sumunod sa katuruan at pahayag ng ebanghelyo ni Kristo.
Ang isa po sa mga pahayag ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, babasahin ko po sa John 14 verse 21 and 26 to 26. Ang tumatanggap sa mga utos ko, sabi pa ng Panginoong Hesukristo, at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Kaya nga po ang title doon sa number 3, ang pagsang-ayon at tapat na magsikap na sumunod sa katuruan at pahayag ng Ebanghelyo ni Kristo. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya, at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Sa 26, sa 25, sinasabi ko sa inyo, sa 26, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ngayon po, kadugtong po nito, dugtong po natin sa John 15 verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang mamumunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Direkta pong sinabi, wala po kayong kaligtasan kung kayo'y hiwalay sa Kanya. Ganun po yun eh. Wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay. Kaya nga sinabi dito sa 21 ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya, at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Kompletuhin na natin sa 15 verse 10, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa Kanyang pag-ibig. Amen? Yung po yung pang number 3 na tayo'y naging Kanyang sambahayan dahil sa pagsunod at pag-ibig natin sa Diyos. Number 4, ang pahayag ng mga apostol ay hindi kailanman mapapalitan o mapapawalang bisa ng mga pahayag patotoo at propesiya na kailan lamang dumating. Amen? Hindi na po mapapalitan. Sa 1 Timothy chapter 6:20, sabi niya po ni Pablo sa kanyang anak na si Timoteo, anak sa pananampalataya. Timoteo, pakaingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo. Iwasan mo ang mga usapang hindi nakalulugod sa Diyos at ang pangangatwiran ng lisyang karunungan. Ang mga namamaraling mga may ganitong karunungan ay nalihis sa pananampalataya. Kaya nga po, kung tayo ay meron naririnig o may nagpapahayag ng turo na hindi po sa Bible, hindi po Bible, o hindi nyo po nakikita na Bible ang kanyang binabasa, talikuran nyo na. Kamayan nyo na. Pasensya na po. Pasensya na po. Hindi ko po kayo i-entertain. Amen? Galatia chapter 6, ay chapter 1. Chapter 1, verse 6. Ito po. Sabi ni Pablo. At dito na po tayo magwawakas. Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tinalikdan ang Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Ang mabuting balita po, Bible. Kaya tinawag pong mabuting balita, ang lahat po ay magkakaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya nga po mabuting balita. Di po ba maganda yun? Di po ba may malalaman natin na tayo pala ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Magandang balita. Mabuting balita. Amen? Amen. Ang totoo'y, sabi ni Pablo, ang totoo, sa verse 7 ang totoo'y walang ibang mabuting balita. Lamang may mga nanliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Maging kami o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo
ng iba kaysa mabuting balitang ipinangaral namin, pakasumpain siya. Amen. Dapat nga pong itakwin o dapat pong itaboy masasamang espiritu. Meron pong masamang hangarin. Kasi po ang diablo, double time, triple time, marami pang sigasig yung ginagawa ng inaagaw niya tayong mananampalataya. Kung maaari, gagamit siya ng nakabarong, nakaganitong polo, hihikayatin. Pero po, tingnan niyo bandang huli kung ano po yung tinuturo. Kung hindi po ang Panginoong Hesukristo, bahala na po kayo. Amen? Yun po yung ating karagdagang kaalaman tungkol sa life after death. Imagine niyo doon po sa sinabi sa 19, sa Efeso 19, napakaganda po yun. Sa makatuwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa. Amen? Tayo po ay inari na ng Diyos. Kasi po sa lumang tipan, mababasa natin, nakapokus lamang ang Diyos sa kanyang God-chosen people, ang Israel. Pero dahil po sa kagandahang loob ng Diyos, tayo po ay inupong. Tayo pong mga hintil, inupong. Kaya nga po, doon po nakompleto ang kanyang plano na ang lahat ng kanyang nilikha ay bibigyan niya ng kaligtasan. Amen? Hindi lamang sa mga God's chosen people. Conclusion. Nahayag ang lihim at hiwaga ni Kristo na inilihim ng Diyos noong mga nakaraang panahon. At ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng kapahayagan ng Espiritu Santo sa mga apostol, propeta at mga ngaral tungkol sa pagkalinga ng Diyos. Ang hiwaga ay layunin ng Diyos na pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa upang isama ang mga tao ng lahat ng bansa sa pangako ng buhay at kaligtasan. Mula sa bansang Hudyo at sa ating mga hintil ay nilikha ng Diyos dahil kay Kristo na maging isang bayan na maluwalhati sa kanyang kaharian. Basahin po natin yung sa Efeso chapter 1, 7 to 14. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayo'y pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin, binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran. Nalaman po natin, binigyan niya tayo ng karunungan at kaunawaan tungkol sa Bible. Kaya nga napakahalaga ng nagbabasa ng Bible upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Hesukristo. Pagdating ng takdang panahon, ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Napakagandang layunin. Pag-isahin. Kasi nga po, ayaw ng Diyos na merong mapapahama. Amen? Sabi po, pag-isahin. Parang sabi ng awit, pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ng iyong pag-ibig. Bigkisin ng iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Amen. Purihin po ang Panginoon. Yun po ang karagdagan ng kaalaman tungkol sa life after death. Dako na po tayo sa ating panalangin. Praise God. Hallelujah. Lumagpas na naman po ako ng 5 minutes. Purihin po ang Panginoon. Ngayon po ay araw na Biyernes Santo. Kukunin ko po yung PowerPoint doon po sa
mensahe ng Diyos nung linggo na kay Pastor Anthony Castro na ang sabi po, ang Diyos ko ay buhay, hindi siya patay. Amen? Minsan lamang po namatay ang ating Panginoon at siya ay nananatiling buhay mula noon hanggang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ngayon po ay dadako tayo sa ating prayer time. Patuloy po nating hihilingin ang mga healing at recoveries po nila Francis Pulido, Remedios Santos, Nelson Manso na pare-pareho pong dialysis patient. Healing at recoveries din po para kila Merly de Belen Postino, Paulino. Merly de Belen Paulino, Violeta Amoyo, Ariel Arroyo, Teresita Sangkate, at total recoveries na rin po para kila Saundra Luis Postino and Baby Savion, Teresita Milarpis, at kay Marciana Pajardo. Gayun din po kay John Patrick Castro, bigyan siya ng Panginoon ng wisdom and strength para po sa kanyang pagtitraining. Tuwing araw po kasi ng Sabado ay nagtitraining siya at ingatan din siya ng Panginoon sa kanyang physical at spiritual na buhay. Gayun din po hanap buhay para kay Jade Milarpis, Marvin at Dalisay Castro. Gayun din po mga concerns ng ating mga OFW, lalong-lalo na po sa panahong ito na may pandemya na sa Japan, Abu Dhabi, Dubai, Norway, Hong Kong, Jeddah, USA, Australia, Middle East, Canada, Malaysia at Italy. Gayun din po sa mga naka-join po sa ating sa mga sandaling ito na patuloy po tayong manangan, nakikilos ang Panginoon sa ating kalagitnaan para po sa concerns nila Kim Lauren Ilustrisimo, Jocelyn Milarpis, Teresita Milarpis, Sherwin Castro, Rochela Vanessa Santos, Amalia Milarpis Santos, Gio Milarpis, Evangeline Milarpis, Lenny Cruz, Aileen Manumbas, Pastora Aileen Manumbas, Nita Panganiban, Christy Amoyo, Tintin Calalang Cruz, Esmi Torres, Roda Padero Nicolas, Rodolfo Singh, Hilda Jimenez Pantig, at Nidalia de la Cruz. Din po sa lahat po ng mga tumutunghay pa at tutunghay sa ating BS Online at sa mga tumutunghay po sa mga shares nila Sherwin Castro, Lenny Cruz, Christy Amoyo at ni Evangeline Milarpis. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay sama-samang manalangin. Amen. Tayo po ay manalangin. Sama-sama po tayo manalangin. Magpasalamat tayo dahil sa araw na ito sa ating paggunita ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay nahango sa kasalanan, nahango tayo sa kasalanan at tayo ngayon ay patungo sa kanyang inilaan na tahanan. Na inilaan niya para sa lahat na nagtitiwala, nananalig sa kanya, na makakasama niya sa langit. Purihin po ang Panginoon, tayo po ay manalangin. Banal at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli nga po, Panginoon, kami nagpapasalamat, lalong-lalo na Panginoon sa kaunawaan na kami nga po, Panginoon, ay makakasama, magiging magkakaroon po ng tahanan na inihanda mo para sa amin sa langit. Ganon din po, Panginoon, yung kaunawaan na ang lahat ng sasampalataya sa iyo ay hindi mapapahama kundi magkakaroon ng kaligtasan at makakapiling mo at magiging tagapagmana ng kaharian mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil nga po sa salita mo, nagkaroon kami po, Panginoon, ng pag-asa, ng lakas ng loob, at katatagan na kami nga po, Panginoon, ay minsan pa makakasama ka namin, Panginoon, sa iyong pagbabalik. At nawa, Panginoon, hawakan mo ang aming mga espiritu, ang aming mga buhay, upang kami po ay hindi malihis sa lahat, lalong-lalo na sa landas na aral na gusto mo na aming lakaran. Salamat po, Panginoon, at muli nga po, Panginoon, hayaan mo na kami mamagitan para po sa mga kagalingan po nila Francis Pulido, Ate Remedios Santos, Nelson Manso sa kanilang mga karamdaman at matigil na po ang kanilang pagdialysis. Ganon din po kay Ate Merly de Belen Paulino sa kanyang karamdaman sa kanyang binti. Kay Ate Violeta Amoyo, Ariel Arroyo, at Teresita Sangkate. Dalangin ko rin po ang kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Makabalik na po sa dati nilang kalusugan at kalakasan. At ganon din po kalusugan po sa mag-inang Sandra Luis Paulstino at ang kanyang si Baby Savion.
At sila nga po, Panginoon, ay magkaroon na po ng mabuting kalusugan, kalakasan. Ganon din po, Panginoon, sa total recovery po nila Teresita at Marcia Pajardo sa kanilang po nagdaang karamdaman. Dalangin ko rin po, Panginoon, patuloy po namin nilalapit sa iyo ang aming apong si Patrick Castro na nasa Japan. Patuloy nga po, Panginoon, hiling namin ang iyong gabay at patnubay po sa kanyang buhay po na nag-iisa sa Japan. Bagamat may makakasama siya, ang ibig ko pong sabihin sa kanyang pagiging mag-isa ay wala pong siyang kaanak o anak na kasama o pagtulungan siya. Ganon din po, Panginoon, bigyan mo po siya ng katatagan, karunungan, lalong-lalo na, Panginoon, sa pag-ooperate ng machinery na kanyang hahawakan. At dalangin ko po, Panginoon, na malayo po siya at proteksyonan niyo po siya sa COVID. Ganon din po, pagpapala at kalakasan po para sa kanya, pagpapala din po sa kanyang kumpanya at kanyang mga kasama. Ganon din po, hanap buhay po para kay Jane Milarpes, Marvin Castro at Dalisay Castro. Patuloy po namin hinihiling ang mga ito na hindi po kami nananawa na humiling sa iyo, Panginoon, na sila nga po, Panginoon, ay pagkalooban mo ng pagkakakitaan, trabaho man ito o negosyo. Dalangin namin, Panginoon, at katagpuin mo po ang kanilang kahilingan na, Panginoon, ay magkaroon sila ng kalakasan at kalusugan para makontento nila at kung sakaling dumating ang trabaho ay qualified po sila. Salamat din po, Panginoon. Patuloy po namin nilalapit sa iyo ang lahat po ng aming mga kaanak, kaibigan, kakilala na nasa overseas, Panginoon. Kay John Patrick Castro, Juby Moyo and family, kay Jesus Corpus Castro and family, ganon din po kay Glenda Yamaguchi and family na nasa Japan. Ganon din po sa mga nasa Abu Dhabi, kay Marciana Pajardo, Ricardo Singh. Ganon din po sa mga nasa Dubai, ang Sharma family at Lucy Milarpes. Ganon din po ang mga nasa USA, ang magkapatid na Lenny at Sarah Cruz at ang kanilang mga pamilya. Kay Alfred Santos at ang kanyang pamilya. Ganon din po, Panginoon, kay Cathy Angeles at ang kanyang mga pamilya. Ganon din po, Panginoon, kay Glenda Pagaduan na nasa Hong Kong, kay Marvin Pangilina na nasa Jeddah, kay Eser Hepolito na nasa Norway, ganon din po, Panginoon, kay Eddie Hilario and family na nasa Canada, kay Christy Amoyo and family na nasa Malaysia, kay Ate Jane Maniged and family, Ami Basco and family na nasa Australia, at sa lahat po ng aking pamangkin na sila Irene Apostol, Maribel Apostol, Pulido, ganun din po, Panginoon, kay Heidi Apostol Barberi, ganun din po kay Danilo Apostol at ang kanyang mga pamilya, at ganun din po kay Leia Sigalay, Caporali at Denden at Lua Sigalay na nasa Italy. Dalangin ko, O Diyos, sa lahat po ng OFW na ito na aking nabanggit. Dalangin ko, O Diyos, ang iyong pagpapala, pag-iingat, gabay at patnubay po sa bawat isa. Higit, Panginoon, ang iyong pagpapalang material, lalong-lalo na, Panginoon, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga hanap buhay, at ganoon din po pagpapala at pag-iingat din po sa kanilang mga kaanak na mga naiwan sa Pilipinas. Salamat din po, Panginoon. Patuloy po namin itinataas sa iyo ang lahat po ng tumutunghay ng aming gawain sa aking mga batchmate from elementary, batchmate from high school, at ganoon din po sa mga kaanak, kaibigan na aking babanggitin po, Panginoon, ang mga kanilang pangalan mamaya. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na gumabay at pumatnubay po sa bawat isa. Dalangin ko, O Diyos, ang iyong pagpapala, pag-iingat, kalusugan at kalakasan, at ganoon din po, Panginoon, ang proteksyon mo laban sa bagong variant ng COVID-19. Ganoon din po, Panginoon, sa lahat po ng nakasama po namin sa hapong ito o sumama sa amin sa hapong ito ng aming pagba-Bible study. Nabanggit na po ni Sister Oring yung kanilang mga pangalan. Tinataas ko na lamang po, Panginoon, ang papel na ito na kung saan nakasulat ang kanilang mga pangalan. Dalangin ko, O Diyos, ang iyong gabay at patnubay sa bawat isa. Ganon din po, Panginoon, dalangin ko ang iyong pagpapala, pag-iingat, at ganon din po kalusugan, kalakasan, at ganon din po ang proteksyon laban sa COVID. Ganon din po, Panginoon, sa tumutunghay sa mga shares po ni Sherwin Castro, Lenny Cruz, Christy Amoyo at Evangeline Milarpes.
Dalangin ko po, Panginoon, ang lahat po ng sumusubaybay sa share po ng apat na ito. Ikaw nga po, Panginoon, ang siyang manguna sa kanilang mga buhay. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang iyong gabay at patnubay po sa bawat isa, pagpapala at pag-iingat, at ibukas mo po ang kanilang isipan sa kanila pong naririnig at natunghayan sa hapong ito, na ang tao na sasampalataya sa iyo, Panginoong Jesucristo, ay hindi mapapaamak kundi magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. At patuloy ko rin pong itinataas sa iyo si Sherwin Castro, Lenny Cruz, Christy Amoyo at Evangeline Milarpris na nag-share po ng aming gawain ito. Patuloy po silang pagpalain. Gamitin nga po, Panginoon, ang kanilang mga gadget, ang kanilang isipan, ang kanilang puso, sa kanilang pag-share ay maabot ang kanilang mga minamahal sa buhay, mga kaibigan at kakilala na kanilang kaibigan sa Facebook na naabot po ng kanilang share. Ay dalangin ko, Diyos, na pagpapala po at pag-iingat po sa apat na ito. Patuloy mo nga po silang bigyan ng kalakasan, bigyan mo po sila ng iba yung kasiglahan upang ang mga salita mo na aming narinig, na kanilang naririnig sa aming Bible study ay patuloy po nilang ma-share. Salamat po, Panginoon. Patuloy din po namin itinataas sa iyo ang lahat po ng empleyado ng Kapitolyo sa pangunguna po ng aming Governor Daniel Fernando, sa aming Vice Governor Wilhelmino C. Alvarado, ganoon din po sa lahat po ng empleyado ng Accounting Office sa pangunguna po ni Ma'am Marites Prehinal. At patid mo po at diligid po sa iyo, Panginoon, ang pangalan ng bawat isa. Ganoon din po, Panginoon, dalangin ko ang iyong gabay at patnubay po sa bawat isa. Kalakasan, kalusugan, pagpapalang material, pagpapalang physical at spiritual. Ganon din po, Panginoon, na sila po ay malayo at maproteksyonan laban sa COVID. Salamat po, Panginoon. Patuloy kang nangungusap sa aming kalagitnaan. Tunay nga po, Panginoon, na hindi lamang sa aming pananalangin na ikaw ay tumutugon, kundi, Panginoon, dahil sa aming pagtitiwala, pananampalataya at paniniwala na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na walang imposible sa iyo, sa lahat po ng aming inilalatag, inihiling ng kahilingan kagalingan, kahilingan ng trabaho, kahilingan ng pagpapala, kahilingan ng pag-iingat, kahilingan ng kalusugan, kahilingan ng pagliligtas mo, Panginoon, ay naroon ka, Panginoon, hindi ka bingi, at ikaw ay laging tumutugon sa lahat ng aming inilalapit namin sa iyo, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na napakadakila mo, at ikaw ay dapat naming purihin sa aming buhay. Ikaw ang aming ihahayag sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Muli ang papuri, pagsamba, pagluwalhati, pagdakila, karangalan ay sa iyo magpakailanman. Ito po ang samo namin dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen.